Aaralan ng Bureau of Immigration ang pagsasampa ng legal action laban sa mga POGO employers na nabigong sumunod sa deadline ng pagpapaalis sa kanilang mga foreign POGO workers noong December 31. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, responsibilidad ng mga POGO companies na nagpetisyon para sa kanilang mga empleyado na makapagtrabaho sa bansa ang tiyaking legal din ang kanilang pag-alis sa Pilipinas. Tandaan po natin, hindi lang po ito isang individual, ito po ay marami. So ang mga kumpanya nila na nagpetisyon sa kanila ay may responsibilidad na siguraduhin na sila ay legal na pumasok, legal na manatili at legal na aalis. Hindi po maaari na basta na lang sila nag-iwanan sa ere. They still have that responsibility and we're studying filing cases against them for the breach of this responsibility. Binigyan po sila until December 31 para mag-file po ng downgrading ng kanilang visa. Ang ibig sabihin po ng downgrading, yung kanila pong working visa are being converted back to the original status, which is a tourist visa, and to leave the country by the end of December 31. Isiniwalat din niya na may ilang POGO companies ang umasa hanggang sa huling sandali na magbabago ang desisyon ng pamahalaan sa ipinataw na POGO ban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung ilan po sa mga kumpanya ng mga POGO na ito ay umamin na nag-antay sila up to the last minute hoping for a reversal of the policy, for a change of heart of the national government. Ngunit firm po ang ating national government in its decision to ban online gaming in the country. Nabatid na mula sa 33,863 POGO workers na nasa listahan ng PAGCOR, 24,779 ang nag-downgrade ng kanilang visa. Nasa 22,609 naman ang mga umalis na ng bansa, habang meron pang natitirang 11,254 sa Pilipinas. Ngayong taon, 518 na ang naaresto ng BI dahil sa hindi pagsunod sa POGO ban. May 45 na voluntaryong sumuko at nasa 121 naman ang naipadeport. Lahat po ng hindi nag-comply dito sa requirement na ito ay isinama na po sa derogatory records po natin at humaharap po sa deportation charges. Upon deportation, subjects are included na po in our blacklist. Hindi kagaya noong mga voluntaryo na umalis ng bansa. Hindi po sila blacklisted dahil sumunod po sila at compliant po sila from the start of their work here in the Philippines up until the end of their work here in the Philippines. So they are not blacklisted. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.